Ito ang totoong mga larawang inilabas ng hukbong dagat ng Britanya. Nagbukas ang United Kingdom ng bagong paraan ng pagpuwersa laban sa Moscow. Pagkatapos pumasok ang mga sundalo ng Britanya, sinakop nilang oil tanker na Smirtus na bahagi ng shadow fleet ng Russia para iwasan ang parusa at mapanatili ang pondo sa digmaan. Naganap ang operasyon sa English Channel, madaling araw na ika-14 ng Hunyo, 2026 at ngayong Lunes, ika-15 ng Hunyo, 2026. Ito ay nagsisilbing matinding babala. Ang langis na nagpapalakas kay Vladimir Putin ay hindi na basta-basta dumadaan sa harap ng mga mata ng kanluran. Gamit ang mga helicopter, mga komando ng Royal Marines, mga ahente ng National Crime Agency, mga barkong pandigma at suporta mula sa impapawid. Nagsagawa ang United Kingdom sa pangunguna ng Londres ng unang operasyon laban sa tanker ng langis na pinatawan ng parusa mula simula ng digmaan sa Ukraine. May kargang mahigit 100,000 toneladang krudong langis mula Russia ang barko, naglalayag sa bandila ng Cameroon at hinarang sa isang operasyong tumagal ng humigit kumulang 6 na oras. Para sa Moscow, dagok ito sa bulsa. Para sa Kiev, tagumpay sa politika at ekonomiya. Sa natitirang Europa, babala ito na ang digmaan ay nangyayari rin sa dagat sa mga tangke ng langis, peking dokumento, pagpapalit ng bandila at rutang taguan ng pera. Ano ang nasa likod ng oil tanker na yon? Bakit na yon kumilos ang Londres? Paano nito binabago ang presyon kay Putin? Ikukwento ko sa iyo lahat. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may bagong video dito. Kumpirmado ng gobyerno ng Britanya na ang Smirtus ay inakyat ng mga komandong Royal Marines at ng mga espesyal na sinanay na ahente mula sa National Crime Agency. Ang operasyon ay sinuportahan ng mga helicopter na Chinook, Merlin, MQ-4 at Wildcat, pati na rin ng isang eroplanong P-8 mula sa Royal Air Force at ng mga barkong HMS Sutherland at HMS Ledbury. Hindi ito isang simpleng rutinang inspeksyon. Ito ay isang operasyong planado na may lakas militar, intelihensya at pagpapatupad ng mga parusya laban sa isang estruktura na, ayon sa Londres, tumutulong magpanatili sa makinarya ng digmaan ng Russia sa Ukraine. Ang barko ay nanatiling kontrolado matapos ang pagharang at dinala sa zona ng angklahan sa timog baybayin ng Inglaterra, kung saan ito ay minomonitor dahil sa panganib sa kapaligiran at seguridad. Ang tripulasyon na binubuo ng 25 katao mula sa iba't ibang nasyonalidad ay hindi nagpakita ng pagtutol ayon sa mga ulat na inilabas ng medyang Briton. Ipinapakita rin nito na ang operasyon ay isinagawa ng may ganap na kontrol sa sitwasyon. Dumating ang mga Briton, pumasok, kinontrol ang barko at binuksan ang daan para sa investigasyon ng karga, mga dokumento, ruta at koneksyon sa eskema ng langis ng Rusya. Ang pangunahing paliwanag ay nasa pera. Gumagamit ang Rusya ng tinatawag na shadow fleet para maghatid ng langis kahit na may mga internasyonal na parusa. Ang network nito ay pinaghalo ang mga lumang barko, kaduda-dudang siguro, bandila ng kaginhawaan, mga kumpanyang nakakalat sa iba't ibang jurisdiksyon at mga rutang ginawa para mahirapan ang inspeksyon. Simple lang ang layunin, magbenta ng langis, kumita at patuloy na pundohan ang digmaan laban sa Ukraine. Sinabi ni Starmer na ang operasyon ay isa pang dagok laban sa Russia at sa mga tumutulong magpundo ng digmaan sa Ukraine. Gusto ng Londres na ipakita na hindi lang sila nag-aanunsyo ng parusa, kundi kumikilos din ng militar para ipatupad ang batas sa dagat. Kinumpirma ni Ministro ng Depensa, Dan Jarvis, na umaasa ang Russia sa Shadow Fleet para pundohan ang labanan. Pinuri ni Jarvis ang tapang ng mga sangkot at inilarawan ang operasyon bilang direktang presyon sa pondo ng digmaan ng Russia. Dito mas tumataas ang halaga ng pagsamsam ng oil tanker. Hindi lang ang barko ang target. Ang target ay ang sistema na nagpapahintulot sa Moscow na magpatuloy sa pagbebenta ng langis kahit na matapos ang sunod-sunod na mga parusa. Ayon sa pamahalaang Briton, naganap ang operasyon sa internasyonal na tubig at inilahad ito bilang isang aksyon na naaayon sa pambansa at internasyonal na batas. Mahalaga ito dahil tinatawag ng Moscow ang mga ganitong inisyatiba bilang provokasyon. Sinikap ng Londres na isara ito mula simula, iginiit na may legal na batayan at pahintulot para sa ganitong operasyon mula pa noong Marso.
Ibig sabihin, inihahanda na ng Reino Unido ang lahat para tumigil sa puro salita at simulan na ang aksyon. Nagpasalamat si Volodymyr Zelensky sa Reino Unido sa pagpigil sa oil tanker at nanawagan na mas umusad pa ang Europa. Para sa Kyiv, kulang ang pagpigil lang ng barko. Gusto ng Ukraine na kumpiskahin ang mga kargamento na hindi na maging kita ng Moscow ang lanis at mawalan ng kasiguraduhan ang maritime network ng Russia. Naiintindihan ni Zelensky na bawat bariles na napipipil ay mas kaunting pera para sa mga misil, drone, bala, gasolina at lohistika laban sa mga lungsod ng Ukraine. Lumabas ang reaksyon ng Russia na may banta. Iminungkahi ng senador ng Russia, Dmitry Rogozin, na maaring lagyan ng mga patibong ang mga oil tanker ng Russia sakaling makuha ang mga ito sa hinaharap. Ipinapakita ng pahayag ang antas ng pagkainis sa Moscow. Kapag umabot na sa usapin ng Shadow Fleet, alam ng Kremlin na ang problema ay pinansyal at estratehiko. Ang langis ay isa sa mga pundasyon na sumusuporta sa paglaban ng Russia sa mga parusa. Kapag hinarang ang rutang ito ng militar, lalaki ang gastos ng digmaan. Binanggit ng medyang Briton na may mga barkong Shadow Fleet na nagbago ng ruta matapos ang operasyon sa English Channel. Ang pagsamsam sa mga Mirtos ay nakaapekto hindi lang sa barkong hinuli, kundi pati sa kilos ng ibang operator na nagsimulang umiwas sa mas mahigpit na binabantayang lugar. Ganito nagiging mensahe ang isang operasyon. May nasamsam na barko, umatras ang ilan pa, at napansin ng Moscow na mas delikado na ang dagat para sa kanilang sistema. Ipinapakita rin ng kaso ang kahinaan ng estratehiya ng Russia na itago ang langis sa likod ng mahihinang bandila. Ang mga Mirtos ay naglalayag sa ilalim ng bandila ng Cameroon, pero may mga ulat na nagsasabing tinanggal na ito sa rehistro ng Cameroon na maglalagay sa barko sa mas delikadong kalagayan. Isa ito sa mga katangian ng Shadow Fleet, magpalit ng bandila, magpalit ng ruta, gumamit ng mga kumpanyang hindi malinaw at subukang lituhin ang mga autoridad. Pero kapag pumasok na ang mahigpit na inspeksyon, nagsisimula ng mabunyag ang tunay na kalagayan. Naganap ang pagsamsam ng oil tanker kasabay ng pagdami ng pag-atake ng Ukraine sa mga industrial na estruktura sa Russia. Noong madaling araw ng Hunyo, 14 tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang mga pasilidad tulad ng pabrika ng chemical na azot sa Novomoskovsk sa reyon ng Tula. Naiulat din ang mga pag-atake sa mga imbakan at pasilidad ng fuel sa Russia kapareho ng lohika ng ginawa ng Britanya sa dagat. Kapag tinatamaan ng drone ang ganitong pasilidad, layunin ng Ukraine na guluhin ang operasyon ng industriya ng Russia. Hindi lang ito simbolikong atak. Layunin itong putulin ang supply ng hilaw na materyales, magdagdag ng gastos, pabagalin ang produksyon at pilitin ng Moscow na gumastos para protektahan ang teritoryo nito. Sa Rybinsk, sa rehiyon ng Yaroslavl, may mga ulat din ng mga pag-atake laban sa isang pasilidad na may kaugnayan sa fuel. Ang lungsod na ito ay nasa mga 700 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine na nagpapakita ng panibagong problema para sa Moscow. Hindi na lamang sa linya ng harapan ang digmaan. Ipinapakita ng Ukraine ang kakayahan nitong maabot ang malalayong pasilidad, lalo na kaugnay ng langis, riles, imbakan at industrial na produksyon. Ang United Kingdom ay nagpapakita rin ng pamumuno kumpara sa ibang mga bansang Europeo. Isinagawa ang operasyon kasama ang Pransya at pinatutibay nito ang trend ng mas mahigpit na aksyon laban sa mga barkong hinihinalang tumutulong sa Moscow. Noon, maraming sagot mula sa kanluran ay nananatili lamang sa mga pahayag, mga pakete ng sanksyon at mga talumpati. Ngayon, iba ang epekto ng imahe ng mga komandong bumababa sa Russian oil tanker sa English Channel. Ang mensahe ay biswal at brutal para sa propaganda ng Rusya. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kung araw-araw kang bigyan ng totoong impormasyon. Makikita ang mga news link sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.